Ayan, nandito na naman tayo sa Pinoy Photoshop Tutorials at ito yung part 2 ng extraction. Nung part 1 ito yung tinalakay natin dito yung tungkol sa quick selection tool tsaka yung magic wand tool. Ito. So ngayon ang gagamitin naman natin is yung pen tool. Pen tool, ito. Nandito. Ang file pa rin na ginagamit natin dito is yung tpat.jpg. Nandun yung download link sa baba. Pati yung part 1 nito, ilalagay ko rin yung download link. So, check nyo na lang. Sa ngayon, tuturo ko ngayon yung pen tool. Bakit ko ginawang part 2 itong pen tool? Because itong pen tool ay kakaiba mula doon sa dalawa. Dahil dito sa pen tool, ang extraction natin dito ay mano-mano or manually selecting the part of an image. Kumbaga, tinitrace natin. Dito sa gagawin natin, ititrace natin itong tpat using the pen tool. It's pretty hard to do kapag ginawa mo siya ng, binakat mo lang siya ng ganyan. Pero ang pen tool ay it's a powerful tool ng Photoshop. So, let's get started. So, ngayon, meron tayong iba't ibang klase ng technique sa pen tool. Marami iba't ibang proseso para makapag-select sa pen tool. Una, papakita ko muna sa inyo gamit ang isang blank layer. Pwede na ito. Dito natin gagawin. I-zoom ko lang. Pag gumagamit ang pen tool, meron tayong iba't ibang klase ng paraan. Una sa lahat is yung syempre, kailangan muna tayo mag-define ng starting point para sa ating path. Make sure kapag gagamitin natin yung pen tool para sa pag-select ng isang part ng image, gagamitin natin ay yung path. Okay? Kailangan nakaselect siya dito. Doon sa mga older versions ng Photoshop, tatlong icons yung nandito. Pero dito sa CS6, I think yata sa CS5 yata, ganito rin. Pero maybe sa CS4, ang alam ko, kiniklik siya dito. Make sure nakaselect yung nasa gitna or yung path. So, kapag nag-umpisa, sa umpisa, magsa-start muna tayo sa isang starting point. And then, pwede tayong mag-define ng second point. Pwede natin siya i-drag. And tignan nyo yung line. Nagka-curve habang hinihila ko itong handle dito. So, sa parang ganito, makakagawa tayo ng perfect curves. Kasi kapag minano-mano mo na din drawing ng gamit yung lasso, mahirap. Dito sa pen tool, masusundan mo mabuti yung mga kurba-kurba. And hindi lang yung mga kurba ang magagawa mo dito. Pwede ka rin mag-create ng mga katulad nito, sharp edges. Yan. Escape lang para mag-exit dun sa pen tool. Ulit, gawa tayo ng isang starting point and then define tayo ng second point. Okay. Pwede pa tayo magdagdag ng iba pang points. Yan. Then, kapag tapos na, pwede tayo mag-define ulit sa dulo. Meron naman tayo tinatawag na paglalagay ng point sa gitna ng isang line. For example, naglagay ako ng starting point dito, pangalawang point. I just click it para straight line siya. Kasi kapag one click makes a straight line. Pag then drag mo, you'll create a curve. Press Ctrl Z to undo. Actually, undo niya, pag kinontrol Z mo ulit, parang bumabalik siya ulit. Ctrl Z, tas Ctrl Z, ganyan. Para ma-undo mo siya ng marami or go back to history. Ito yung history natin. Press Ctrl Alt and Z. Yan. Ulit. Dito tayo. Create tayo. Meron tayong tinatawag ng pag-a-add ng isang point sa gitna ng line or path. Kapag naging plus yung icon sa pen tool nyo, ibig sabihin yan, kapag nag-click kayo, is madadagdagan siya ng point. Pag nag-click tayo, yan. Nag-create siya ng isang point na meron siyang dalawang handles dito. Para ma-move mo yung isang point, pwede mong i-hold yung control and then drag.
Para ma-move naman yung curve niya, pwede mo i-hold yung control and then move yung handle. Amazing, di ba? Anyway, meron pa isa pang paraan is yung alt naman. Kapag alt naman is yung nakita nyo, di ba, straight tong ano na to, para mas madali makita. Straight yung curve handle niya. Pwede mo siyang i-bend using alt. Pag mo alt at magiging parang V yung cursor mo. Pag dinrag mo isang section lang ng handle ang gumagalaw. Ando natin. Ulitin ko. Alt. And then drag. Isang section lang. Pwede mo rin pahabain yung isang handle. Hold mo yung control. And then move mo siya. Extend mo siya ng ganun. Ayan. Pag hinold mo naman yung shift, magla-lock on siya sa 90 degrees, 0 degrees, tsaka sa 45 degrees angles lang. Yan, naka-hold ako sa shift. So, marami iba't ibang paraan sa paggamit ng pen tool. So, click ulit yung dulo. Pwede tayo mag-add ulit. And then, pwede rin natin i-move yung mga iba't ibang anchor points. Ang tawag dito, anchor points. Or pwede may hold yung alt. Yan. So, maraming iba't ibang paraan. For example, itong sinelect natin, para ma-select natin itong part na to, gamit ang pen tool, i-right click natin, and then make selection. Make sure yung feather edges nyo naka-zero, and then anti-alias, and then click OK. And then yan, naging marching ants na siya. Press Ctrl D to deselect. Okay? So now, dito sa ating teapot, gagamitin natin yung pen tool and itong layer mask para ma-extract yung image mula sa background. So, simulan natin sa point na ito. Again, ang pag-zoom ay hold yung alt and then scroll up and scroll down. Scroll up, scroll down. Hold nyo yung space para maging kamay yung cursor nyo para makapag-move around kayo sa work area nyo. So, dito tayo mag-start. Magdodraw lang ako ng path ko around the teapot. And maybe, baka i-fast forward ko na lang in some points and mag-focus ako in some points na kailangan nating matutunan. Sa paggamit ng pen tool, kailangan lang dito is yung dexterity nyo or yung pagiging kalmado nyo, yung accuracy nyo sa paggawa, tsaka patience. Lalo na kapag nag-extra kayo ng tao mula sa background, talagang matagal na proseso yun. Sometimes ako kapag gumagawa ko ng mga photo manipulations ko, naabot ako ng 2 to 10 hours para matapos yung isa. Dahil sa extraction pa lang, matagal na talaga. Yun ang pinakamahirap na part. Minsan, hindi lang isang object ang extract. Pero in the end, sulit naman. Sulit naman yung gawa pag natapos mo na. Yan. Dodrawing lang ako ng curves dito. Habang tumatagal, pag minamaster nyo yung pen tool, lalo kayong masasanay, lalong bibilis yung pag-extract nyo. Sometimes yung mga little details, hindi na rin kailangan i-extract. Minsan kailangan nyo na rin putulin. Pero nasa sa inyo na yun. Ako, I like the extraction na accurate at hindi sabog-sabog ang gawa. So, ayan, medyo malapit na tayo. Pwede nyo i-fast forward kung gusto nyo, pero malapit-lapit na naman. Ayan.
Oops, Control Z, undo. Yan, malapit na. Kapag i-close nyo na, pwede kayo mag-zoom in lalo pa. Yan. Ngayon, naselect na natin yung nasa labas, pero nakita natin na hindi pa nakaselect ito. So, bago pala tayo mag-umpisa, duplicate muna pala natin itong background layer, duplicate layer, then click OK. I-turn off muna natin yung background layer. Ito, itong mata. Ang click nyo lang. Pag nawala siya, ibig sabihin invisible na siya. So, ngayon, ang kailangan natin gawin dito is i-extract natin siya using layer mask. So, una, gawin nyo, right-click nyo to make selection. Right-click. Gamit ang pen tool, again, right-click. And then click yung make selection. Feather radius 0, anti-alias. Okay. Andito na yung marching hands natin. And then, kapag na-select na natin, make sure ito yung nakaselect. Hindi yung background ha. Kasi kapag background, ganito ang selection niya. Inverse. Yan. May marching hands din tayo dito sa labas. So, make sure na ito ang nakaselect, yung teapot. Ang shortcut natin sa inverse is Ctrl-Shift-I. Yan. So, make layer mask. Click nyo to. Yan. Natanggal na natin yung background. Next, kailangan naman natin tanggalin yung puti dito. Click nyo yung layer nyo. Hindi sa layer mask. O pwede rin sa layer mask, pero mas maganda kung dito tayo mag-umpisa. So, again, set natin to. Set natin to. Ayan. So now again, para ma-select, oops, hindi perfect. Pwede tayo mag-add. Para ma-select nyo pala yung path, control, ano ba, na-close nyo na ganito. Hold nyo yung control and then click on the path. And then, ito, adjust lang natin ito ng konti. Yan. Hold yung control para magalaw ito. Yan. Medyo OC kasi ako pagdating sa mga ganito. So, ganito ang gagawin natin ngayon is right-click, make selection. Okay? Then, okay ulit. Feather radius 0, anti-alias. And then dito, hold nyo Alt and click nyo yung layer mask nyo. Kita nyo, ayan. So now, ang gagawin natin, i-fill natin itong region na to ng black. Kapag finil natin ang region to ng black, ibig sabihin, tatanggalin niya lahat ng matatama. Dito sa layer mask natin, lahat ng tatamaan ng black is matatanggal dito sa main layer. If we put gray, magiging semi-transparent siya, or opaque, or semi-opaque, semi-transparent, whatever. So, gawin natin is, pwede natin gawin to, right-click, oops, ito, pwede pala natin gawin to, wag muna natin na, yung make selection, wag muna yon, mamaya, ito muna, pagpasensyahan nyo na ako ha. Gawin natin to, fill path. Okay? Meron tayo dito ngayon lumabas sa dialog box. Meron tayong foreground color, tapos background color. Make sure pala na nakaselect yung layer mask nyo ha. Nasa layer mask, hindi ito. So, foreground color. Ito yung foreground color natin, ito yung background color natin. Foreground is black, background is white. Okay? Marami tayo dyan. Or fill with black. Pwede rin to. Use black. Then, click OK. And then, nakita nyo na wala. Kasi sa layer mask natin, na-fill siya ng black. Okay? Undo natin. Control-Alt-Z. Yan.
Now, yung isa pang paraan is using the pen tool, right-click natin and then make selection. Ito yung kanina natin dapat gagawin. And then, hold nyo Alt, click on the layer mask. And then, using the fill tool, paint pocket tool, and using the foreground black, click on this area or region. Ayan. Click ulit dito. Ayan. Transparent na siya. So, napaka-powerful po ng pen tool. Para deselect natin is Ctrl D. Or dito, layer, deselect. Or just press Ctrl D. Ayan. So, ayan. Meron na tayong extracted teapot. Pwede natin siyang lagay sa ibang backgrounds. Ayan. Pwede tayo maglagay ng background. Ayan. Pwede natin ipatong ngayon yung extracted image natin sa kahit anong klase yung background na gustuhin natin. By the way, meron pala akong ginawa kanina. Ito. Hintayin lang natin. Yan. I use different images dito. Gamit ko rin dito is extraction. Yan, ito siya. Ito yung original image natin. Yan, tapos ito yung background. Pag pinagsama mo siya, in-extract ko muna siya gamit yung pen tool. Tapos pinatong ko siya dito sa background na to. And then, ito yung kinalabasan. Yan. So, thumbs up nyo lang yung video kapag gusto nyo i-cover ko rin ng tutorial itong ginawa ko. Tawag ko dito is Angel of the Woods. No? Thumbs up nyo lang yung video kung gusto nyo ng tutorial na ganon. Subscribe kayo sa YouTube channel ko. And then, visit nyo yung Pinoy Photoshop Tutorials or PinoyPSTutorials.blogspot.com para sa mas marami pang tutorials na Tagalog tulad dito. So, yun lang. Stay tuned. God bless sa inyo. Maraming salamat sa lahat ng sumuporta and see you in the next video.